Mga kapatid ko Jesu Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Marami na tayong pinagnilayan upang masagot natin ang tanong, who does God favor most? Sino ba ang mas binibigyan ng pahalaga ng Panginoon? Mga kapatid, sabi natin ng Kristiyano ay dapat mapagkumbaba, may isang mentalidad na kung saan nababagay sa ating buhay bilang mga disipulo ng ating Panginoong Yesus. May kultura tayong sinusunod, ang kultura ng buhay. At alam natin na pag-uugali at personalidad na dapat nating ilagay at isa puso ay ang pagiging masayahin, may galak ang ating kalooban. Puno tayo ng aba at awa dahil ito'y ating naranasan sa araw-araw nating pamumuhay. Ngayon naman, sa araw na ito, ipinapahiwatig sa atin ng simbahan na kailangan nating magkaroon ng tagapamagitan na siyang maging ating halimbawa kung paano natin may isabuhay ang mabuting balita na ibinibigay sa atin araw-araw sa pamamagitan ng pagpahayag ng salita ng Diyos. Marami tayong mga debosyon sa ating mahal na ina, sa santuaryong ito, sa mahal nating ina ng Fatima ng Marikina, at ang patron ng parokya na si San Pablo de la Cruz. Sila ay mga mabubuting halimbawa sa isang komunidad upang masundan natin ng mas maigi ang yapak ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung gustuhin natin maging isang disipulo, kailangan nating tingnan kung ano ang mga magagandang halimbawang ito na siyang nagpapabanal sa mga santos sa langit. Halimbawa sa ating mahal na ina, bakit siya hinirang bilang ating tagapamagitan? Dahil alam natin na sa pamagitan ng mahal na Birheng Maria, tayo mapalapit sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sinasabi natin at naniniwala tayo na ang ating mahal na ina, ang Birheng Maria, ay tinuturing tayong kanyang mga anak. Kung tayo ay mga anak ng ating mahal na Birhen, wala siyang ibang nanaisin sa atin kundi ang ating kabutihan at matulungan tayo sa pamagitan ng kanyang panalangin at pamagitan na maharap ang lahat ng mga pagsubok sa buhay, lalong-lalo na sa ating pananampalataya. Batid natin na ang ating mahal na ina ay matatag sa kanyang paniniwala at pananalig sa kanyang pinakamamahal na anak na gagawin ng ating Panginoon Jesucristo ang lahat upang may sakatuparan ang utos ng ating Panginoong Diyos Ama. Na mabigyan tayo ng pagkakataon na maligtas mula sa paghalipin ng sala at ng kamatayan at sa ating paglalakbay sa mundong ito, magkaroon tayo ng ilaw bilang tanglaw sa ating daan habang tayo naglalakad patungo sa kaharian ng Diyos. Walang ibang iniisip tayo, mga Pilipino, kundi ang ina ay siyang ilaw ng tahanan. Kailangan natin ang ating mahal na ina sa ating paglalakad. Kaya meron tayong debosyon. We are not worshiping Mary as the Mother of God, but we are asking her to be our intercessor, our guide, our light as we go on journeying towards eternal life. Si San Pedro de la Cruz naman, paano niya ba binigyan ng katuturan ang kanyang buhay bilang isang taong relihiyoso na nag-alay ng kanyang buhay para sa simbahan, bilang isang pari, bilang isang misyonero, kundi mabigyan ng katuturan din ang misteryo
ng pagpapasakit ng ating Panginoon sa Kristo, ang pasyon. No? Kaya niya tinawag ang kongregasyon na sinasalihan ni Pablo de la Cruz na siyang nagpundar nito na ang bawat tao ay dapat magkaroon ng pagmamahal sa pasyon ng ating Panginoong Jesucristo dahil kailangan nating sundan ang yapak ng ating Panginoon hanggang matamo natin ang buhay na walang hanggan, ang muling pagkabuhay sa pagdating ng wakas ng panahon. Kaya sinasabi sa atin na isang mabuting halimbawa, kaya siya ay inihinirang bilang banal ng simbahan, si Pablo de la Cruz. Dahil nakita ng simbahan kung gaano katatag din ang kanyang pananampalataya at pananalig na sa pamagitan ng misteryo ng pasyon ng ating Panginoon Jesucristo, matatanggap natin ang kamatayan. Ito ang isang karunungan na nakita ng simbahan sa lahat ng mga isinulat at itinurot, ibinigay na aral sa atin ng patron ng SSS, ng komunidad ninyo dito sa SSS, si San Pablo de la Cruz. Kaya sana mga kapatid, hinihirang natin ang mga banal sa kalangitan hindi upang sila ay sambahin, kundi sa pamagitan na rin ng kanilang mga panalangin at pamagitan, magkaroon tayo ng lakas at katatagan sa ating paglalakbay patungo sa kabanalan ng buhay. Kung may mga ehemplo tayo, mas madali sa atin. Kagaya ng sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa, tularan ninyo ako na tinanggap ang misyon at ginawa itong aking buhay hanggang matamo ko ang buhay na walang hanggan. Kaya tayo din ay tumutulad sa mga banal dahil sila ay nagkaroon ng karunungan upang marating ang buhay na walang hanggan. Amen.